Hindi na kailangan mag-convene ng Senado bilang impeachment court para magdesisyon kung ano ang magiging aksyon sa impeachment complaint na nakahain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Francis Escudero, malinaw ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sa simula pa lang anya, wala ng jurisdiksyon ang Senate Impeachment Court dahil sa paglabag ng Kamara sa one-year bar rule sa paghahain ng reklamo. Kung ipipilit nila ang trial, baka humantong ito sa constitutional crisis. Ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin. Tama. Gusto natin. Pero nilinaw ni Escudero na sariling pasya niya ito at depende pa rin ang desisyon sa mayorya ng mga senador kung kailangan mag-convene ang impeachment court o hindi. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Exactly. Wala na ng jurisdiction Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. June 10 na mag-convene ang Senado bilang impeachment court pero nagdesisyon silang ibalik ang reklamo sa Kamara dahil sa isyu ng one-year June ban 10. sa paghahain ng reklamo. Pumalag naman si Escudero sa mga batikos bakit hindi agad sinimulan ang paglilitis noong Pebrero. Kung inaksyon na namin, anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin? Wala. Paano kung nag-conflict ng Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process na nasasakdal. So babalik na rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito ng mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, ayun na. rason para madali ng kamay namin. Tumpak. We exercise an abundance of care. Abundance of care. Not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did. Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado. Lalo na sa nakita niyong desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process na nasasakdal. Kanina nagpatawag na Ayun na nga mga guys. So, simula ng iyakan ang mga hinayopak na Torianes, si Lima, itong si Hontiveros. Nagsimula na silang mag-iyakan. Palakpakan tayo dyan mga guys, diba? Tama naman yung kay Jesus Escudero. Shout out kay Senator Kids. Nako, iyak itong si Soto, hindi nanalo. Ni Risi. Mag-bultis 5 na lang kayo, mag-bolt-in na lang kayong 5. Diba, nakita nyo mga guys, talo itong si Soto. Tama yan kay Chis Escudero. Diba? So pangapanalitaan ng Chis Escudero mga guys, yun ang update. Sa malamang, hindi na nila susuotin yung mga tuga-tuga nila. Dahil, baka makuryente sila. Diba? Sa desisyon ng Korte Suprema. It is null and void, unconstitutional. So from the start, walang saysay. Walang saysay yung picture nila, pa-out nila dun sa tugan nila, di ba? Yung pinipilit ni Hontiveros at saka ni Pimentel. Walang saysay yung lahat. So, hindi na sila kailangan mag-convene. Alam naman natin na majority ang bumoto dito kay Chis. Siyempre, ganda naman ang mga sinabi ni Chis ngayon. So, ang daming naiingit ngayon kay Chis Escudero. Itong mga loyalista ka. Grabe ba't ikos nila kay Chis. Naku. Umiiyak na lang kayo. Sanay naman kayo dyan. Iyak.